10 negosyong walang lugi sa syudad na talagang kumikita. Sa city o syudad, mas mabilis ang ikot ng pera. Araw-araw, libu-libong tao ang bumibili ng pagkain, gumagamit ng serbisyo at naghahanap ng mga produktong kailangan nila. Kaya kung tama ang negosyong pipiliin mo, mas malaki ang tsansa mong magkaroon ng tuloy-tuloy na customer at kumita ng malaki. At sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 negosyong walang lugi sa syudad na subok na may mataas na demand at malaking potensyal na pagkakakitaan. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula sa ating listahan, pakinggan muna natin ang sabi sa Proverbs chapter 13 verse 11. Ang yamang madaling nakuha ay madaling mawala, ngunit ang yamang unti-unting inipon ay lalago. Isang magandang paalala na ang tunay na pag-unlad ay bunga ng tiyaga at tamang diskarte. At ngayon, umpisahan na natin. Ang number 1 ay barbershop business. Isa sa mga negosyong talagang malakas ang demand at posibleng maging walang lugi sa syudad ay ang barbershop business. Maraming tao ang regular na nagpapagupit para manatiling malinis at presentable, lalo na ang mga empleyado, estudyante at profesional. Dahil tuloy-tuloy na humahaba ang buhok, hindi lang isang beses pupunta ang customer. Kadalasan, bumabalik sila bawat 2 hanggang 4 na linggo. Kaya may posibilidad kang magkaroon ng regular at paulit-ulit na kita. Mas malaki ang potensyal nito kapag nakapwesto malapit sa residential area o lugar na maraming dumadaan. Bukod sa haircut, maaari ka ring mag-alok ng beard trimming, hairstyling, hair coloring, shampoo at home service. Hindi rin kailangang napakalaki ng pwesto. Ang mahalaga ay malinis ang lugar, komportable ang upuan, maayos ang kagamitan at mahusay makitungo sa customer ang barbero. Kapag nagustuhan nila ang gupit at serbisyo, malaki ang posibilidad na bumalik sila at irekomenda pa ang barbershop sa kanilang mga kaibigan. Sa syudad, kung saan maraming tao ang kailangan laging maayos ang itsura, ang barbershop ay negosyong may tuloy-tuloy na demand at maaaring magbigay ng magandang kita araw-araw. Ang number 2 ay coffee shop business. Sa city o syudad, maraming tao ang naghahanap ng lugar kung saan pwedeng magkape, magtrabaho, makipagkita o magpahinga pagkatapos ng nakakapagod na araw. Kaya ang coffee shop ay hindi lang basta tindahan ng kape. Nagbibigay din ito ng komportableng lugar na pwedeng tambayan. Malakas ang potensyal nito dahil maraming empleyado, freelancers at magkakaibigan ang regular na bumibili ng kape. Bukod sa hot at iced coffee, maaari ka ring magbenta ng non-coffee drinks, pastries, sandwiches, pasta at iba pang pagkaing madaling ihanda. At dahil dito, mas lumalaki ang maaaring gastusin ng bawat customer. Mahalaga lamang napiliin ang tamang lokasyon, gaya ng malapit sa opisina, paaralan, condominium o commercial area. Dapat ding masarap at consistent ang timpla, mabilis ang serbisyo at komportable ang lugar. Kapag nagustuhan ng mga customer ang produkto at atmosphere ng iyong coffee shop, maaari silang bumalik ng madalas at magdala pa ng ibang customer. Kaya sa syudad, ang coffee shop ay may malaking potensyal na maging isang negosyong walang lugi. Ang number 3 naman ay mini grocery store. Kapag may naubos na bigas, mantika, kape, sabon o iba pang gamit sa bahay, mas gusto ng maraming tao na bumili sa malapit kaysa bumiyahe pa papunta sa malaking supermarket. Dito nagiging malakas na negosyo ang mini grocery store dahil nagbebenta ito ng mga produktong kailangan at ginagamit araw-araw. Maaari kang mag-alok ng bigas, dilata, noodles, frozen foods, inumin, toiletries at cleaning supplies. Dahil magkakaiba ang pangangailangan ng customers, maraming produkto ang maaaring mabenta sa loob ng isang araw. Mas lumalaki rin ang kita kapag mayroon kang tingi at maramihang pagpipilian. Mahalaga lamang napiliin ang mga produktong mabilis maubos, panatilihing kumpleto ang stocks at bantayan ang presyo at expiration date. Dapat ding malinis at maayos ang pagkakadisplay para madaling makita ng customers ang kanilang kailangan. Kapag maganda ang lokasyon at kumpleto ang pangunahing bilihin, maaaring maging suki ang mga nakatira sa paligid. Kaya ang mini grocery store ay may tuloy-tuloy na demand at magandang potensyal na kumita. At bago ang number 4, baka naman pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 ay motorcycle parts and accessories. Kapag araw-araw mong ginagamit ang motorsiklo sa pagpasok, pagde-deliver o paghahanap buhay, hindi pwedeng ipagpaliban ng matagal ang pagpapalit ng sirang pyesa. Kailangan agad ng bagong brake pad, gulong, ilaw, kadena, langis o battery para patuloy na magamit ng ligtas ang motor.
Kaya ang motorcycle parts and accessories business ay maituturing na isa sa mga negosyong walang lugi sa syudad, lalo na kung maraming riders at delivery drivers sa inyong lugar. Bukod sa mga piyesang kailangan palitan, maaari ka ring magbenta ng helmet, raincoat, gloves, side mirror, phone holder, top box at iba pang accessories. Mas lalaki pa ang kita kung mayroon kang installation, oil change at basic repair services. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pumunta ng customer sa ibang shop. Kapag kumpleto ang paninda, maayos ang presyo at madaling puntahan ang iyong pwesto, maaari kang magkaroon ng regular na customers. Habang patuloy na ginagamit ang mga motorsiklo, patuloy din kakailanganin ang piyesa, maintenance at accessories. Kaya ang motorcycle parts and accessories business ay isa sa mga negosyong talagang malakas ang demand at may malaking potensyal na kumita sa syudad. Ang number 5 natin ay meat shop. Bago pa man magsimula ang tanghalian o hapunan, karne na agad ang isa sa unang hinahanap ng maraming pamilya, karinderya, restaurant at food businesses. Baboy, manok at baka kasi ang pangunahing sangkap sa napakaraming pagkaing inihahanda at ibinibenta araw-araw. Kaya ang meat shop ay may tuloy-tuloy na demand at maituturing na isa sa mga negosyong walang lugi sa syudad. Hindi lang mga pamilya ang maaaring maging regular mong customer. Maaari ka ring mag-supply sa mga karinderya, ihawan, burger stall, catering service at maliit na restaurant. Kapag maganda ang kalidad at maayos ang presyo, posible silang umorder sa iyo ng maramihan at paulit-ulit. Maaari ka ring magbenta ng iba't ibang hiwa ng karne, gaya ng pork chop, liempo, kasim, pata, ground pork, chicken breast, wings at iba pang ready-to-cook na products. Mahalaga lamang na laging sariwa ang karne, malinis ang tindahan, tama ang storage temperature at mapagkakatiwalaan ang supplier. Kailangang maingat din sa dami ng stocks upang maiwasan ang pagkasira at pagkalugi. Kapag maganda ang lokasyon, sariwa ang paninda at maayos ang serbisyo, maaaring maging suki ang mga nakatira at food businesses sa paligid. Dahil araw-araw kailangan ang karne, ang meat shop ay may malaking potensyal na magkaroon ng mabilis na ikot ng puhunan at tuloy-tuloy na kita. Ang number 6 naman ay karinderya business. Ang karinderya business ay isa sa pwedeng maging negosyong walang lugi sa syudad dahil araw-araw kailangan ng mga tao ng abot-kaya at lutong pagkain. Maraming empleyado, driver, estudyante at manggagawa ang walang oras magbaon o magluto. Kaya karinderya ang madalas nilang takbuhan para sa almusal, tanghalian at hapunan. Maaari kang magbenta ng mga pagkaing pamilyar sa panlasa ng customers gaya ng adobo, menudo, sinigang, pritong isda, gulay at silog meals. Maaari ka ring tumanggap ng take-out, delivery, packed meals at maramihang order mula sa mga opisina o construction sites. Para maiwasan ang pagkalugi, mahalagang magluto lamang ng tamang dami at piliin ang mga pagkaing mabilis maubos. Kailangan ding malinis ang pwesto, masarap at consistent ang luto at abot kaya ang presyo. Kapag nasiyahan ang customers, maaari silang bumalik araw-araw at maging regular na suki. At dahil palaging may naghahanap ng masarap at murang lutong pagkain, ang karinderya ay isa sa mga negosyong pwede mong subukan. Ang number 7 ay LPG retail business. Kapag biglang naubusan ng gas habang nagluluto, hindi ito pwedeng ipagpabukas, lalo na kung naghahanda ng pagkain para sa pamilya o nagpapatakbo ng karinderya at restaurant. Kailangan agad makabili ng bagong LPG tank para maipagpatuloy ang pagluluto. Kaya ang LPG retail business ay isa sa mga negosyong masasabing walang lugi sa syudad dahil regular itong kailangan sa mga bahay at food businesses. Hindi lang mga pamilya ang maaari mong maging customer. Maaari kang mag-supply sa karinderya, bakery, ihawan, catering service, canteen at maliit na restaurant. Dahil mabilis maubos ang LPG sa mga negosyong araw-araw nagluluto, maaari silang maging regular at paulit-ulit na customer. Mas magiging maganda ang serbisyo kung mayroon kang mabilis na delivery. Kapag naubusan ng gas ang customer, maaari silang umorder sa pamamagitan ng tawag o message at maihatid agad ang LPG sa kanilang bahay o negosyo. Maaari ka ring magbenta ng regulator, hose, clamp, burner at iba pang kaugnay na kagamitan bilang dagdag na pagkakakitaan. Mahalaga lamang na kumuha ng stocks mula sa lehitimo at mapagkakatiwalaang supplier. Dapat ding sundin ang lahat ng permit, tamang imbakan, fire safety requirements at wastong paghawak sa mga tangke. Kapag ligtas ang operasyon, maaasahan ang delivery at maayos ang serbisyo, maaaring ikaw ang unang tawagan ng customer tuwing mauubusan sila. Dahil paulit-ulit na ginagamit at nauubos ang LPG,
may malaking potensyal ang negosyong ito na magkaroon ng tuloy-tuloy na demand at matatag na kita. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 8 naman ay cellphone repair shop. Ang cellphone repair shop ay isa sa mga negosyong malakas ang potensyal sa syudad dahil halos lahat ng tao ngayon ay gumagamit ng cellphone araw-araw. Kapag nabasag ang screen, nasira ang charging port o mabilis nang maubos ang battery, mas pinipili ng marami na ipagawa muna ito kaysa gumastos agad para sa bagong unit. Maaari kang kumita mula sa screen at battery replacement, software repair, phone cleaning, at pag-aayos ng iba't ibang sirang piyesa. Bukod sa repair services, maaari ka ring magbenta ng tempered glass, charger, cable, earphones, phone case, at iba pang accessories. Mahalagang mahusay at mapagkakatiwalaan ang technician, malinaw ang presyo, at dekalidad ang mga piyesang ginagamit. Kapag mabilis at maayos ang serbisyo, mas malaki ang posibilidad na bumalik ang customers at irekomenda ang shop sa kanilang mga kakilala dahil ginagamit ang cellphone sa trabaho, pag-aaral, online transactions at communication, hindi ito madaling balewalain kapag nasira. Kaya patuloy na may nangangailangan ng cellphone repair at maaaring maging negosyong walang lugi sa syudad. Ang number 9 ay jewelry and accessory store. Kapag may pupuntahang birthday, kasal, graduation, date o simpleng lakad, maraming tao ang naghahanap ng accessories na babagay sa kanilang susuotin. Minsan, isang magandang hikaw, kwintas, relo, bracelet o singsing lang ang kailangan para maging mas elegante at kumpleto ang kanilang forma. Kaya ang jewelry and accessory store ay isa sa mga negosyong pwedeng maging walang lugi sa syudad. Maaari kang magbenta ng affordable jewelry, stainless accessories, fashion watches, sunglasses, hair accessories, bags, at iba pang produktong patok sa kabataan at mga nagtatrabaho. Mabenta rin ang mga ito bilang regalo. Mas mapapalawak mo pa ang iyong customers kung sasabayan mo ang physical store ng online selling at delivery. Mahalaga lamang na piliin ang mga disenyong uso, maganda ang kalidad, at angkop sa iba't ibang budget. Kapag maraming pagpipilian at kaakit-akit ang pagkakadisplay, mas madaling mahikayat ang customers na bumili. Dahil palaging may gustong mag-ayos ng sarili o bumili ng regalo, may malaking potensyal itong magbigay ng tuloy-tuloy na benta at magandang kita. Ang number 10 ay ihaw-ihaw business. Ang ihaw-ihaw business ay isa sa mga negosyong walang lugi sa syudad dahil swak ito sa panlasa at budget ng maraming Pilipino. Sa hapon pa lang, kapag naaamoy na ang usok at barbecue sa kalsada, kusang napapalingon ang mga taong pauwi mula sa trabaho o naghahanap ng mabilis na makakain. Maaari kang magbenta ng barbecue, isaw, hotdog, tenga, balon-balunan at iba pang pagkaing inihaw. Dahil tingi ang bentahan, abot kaya ito sa customer. Pero kapag marami ang bumibili, mabilis ding lumalaki ang kabuuang kita. Mas patok ito kapag nakapwesto malapit sa residential area na maraming dumadaan. Mahalaga lang na masarap ang timpla, malinis ang paghahanda, at sariwa ang mga paninda. Maaari mo ring dagdagan ng kanin, sausawan, at malamig na inumin. Basta tama ang pwesto at lasa, ang ihaw-ihaw business ay kayang magkaroon ng tuloy-tuloy na benta araw-araw. At yan ang 10 negosyong walang lugi sa syudad na talagang may malaking potensyal na kumita. Hindi ibig sabihin na sigurado na at talagang walang lugi kahit anong mangyari. Kagaya ng lagi kong sinasabi, ang lahat ng negosyo ay posibleng malugi kung mali ang pagpapatakbo. Ang pinapakita sa video ay ang mga negosyong mataas ang demand at may malaking potensyal. Tandaan, hindi sapat na maganda lang ang negosyo. Mahalaga rin ang tamang lokasyon, maayos na serbisyo, at marunong kang magbigay sa pangangailangan ng mga customer. Piliin ang negosyong akma sa iyong puhunan, kakayahan at lugar at pag-aralan muna ito bago magsimula. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.